Iimbestigahan din ang hotel sa Pasay kung saan nabisto ang isang pogo para sa mga Koreano. Susuriin din ang mga gadget na nakuha mula sa mga dayuhan, kabilang ang OTP generator. Nakatutok si Salima Refran. Naligaw kami. Tipinto kami, elevator. Sino ba to? Dahil tago sa basement ng isang hotel sa Pasay, hindi agad natunto ng Bureau of Immigration ang target na opisina na nagpapatakbo umano ng Korean Pogo. Nakita na namin yung area. Don't move! Hands up! Hands up! Isa sa ilalim na sa immigration inquest para sa immigration violations ang 6 na Koreans na inaresto. Kabilang ang isang may blacklist order at matagal na dapat na-deport. Meron ding para sa ibang kumpanya ang hawak na 9G visa at isang naka-tourist visa pero overstaying na. Resident visa naman ang hawak ng iba. Kahit naman po anong visa nilang hawak dito, kahit may resident visa sila, pero given na nahuli natin na may ginagawa silang violation dito, ay maari pong ma-revoke yung kanilang visa at ma-deport sila. Oras na makakuha ng kaukulang warat, isa sa ilalim sa digital forensics ang mga computer at gadgets na nakuha sa raid. Kasama na ang napakaraming OTP generators o yung gumagawa ng mga OTP para ma-access sa mga online account, pati USBs na maaaring mga cold storage crypto wallets. Kung makuha nila yung seed phrases mo, lahat ng laman ng crypto wallet mo, pwede nilang kunin yun anytime. Kabilang sa kakausapin para sa investigasyon ang pamunuan ng hotel. Bakit sila nakapag-operate doon? Well, we will recommend for the closure, of course, the hotel. And siguro, yung sa management, kung kailangan pailan natin sila ng kaso, then we will be filing cases. Sabi naman ng PAGCOR, walang lisensya mula sa kanila ang ni-raid na opisina. Patunay raw ito na nag-underground na ang mga scam hub matapos ang ban ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.